Kaya yun, para mapaghandaan ko ang mga gastusin sa susunod na school year, ay sinipagan ko sa bukid. May bukid po kami 1 hektarya. Sinasaka ito ni Tito Semo. Kapatid ni Papa si Tito Semo. Siya ang panganay ni na Papa pero wala pa siyang asawa. Kahit na malapit na siyang mag-60. At Kuya Bono, isa din si Tito Semo sa musugid mong tagapakinig. Alam mo ba dati, dependent lang ang cellphone niya. Pero dahil dahil sa YouTube ka na nagbabasa, nagpabili siya ng smartphone. At magpapaturo na lang daw siya sa akin kung paano ito gamitin. Gaya mo Kuya Bono ay mahusay ding magpayo si Tito Semo. Isang gabi uminom sila magkapatid. Si Tita Helga ang kainuman niya. Tomboy si Tita Helga at isa din siyang magsasaka. May kinakasama ng babae si Tita Helga at matagal na rin silang nagsasama. Ang sabi ni Tito Semo noon, "Ikaw Kenon, sana huwag mong gayahin ang ama mo. Nakakahiya ang ginawa niya. Anong mapapala niya sa pagsama sa iba? Kahihiyan, hindi ba? Kaya ikaw Kenon, alam ko na kapag nanligaw ka na ay baka iisipin ng liligawan mo na baka mana ka sa iyong ama. Patunayan mo na hindi." Natigilan ako sa sinabing yon ni Tito Semo. At bahagya akong nag-alala. Ni hindi pa nga kasi ako nakakapanligaw kay May Ann, baka malaman niya tungkol kay Papa, baka hindi niya na ako magustuhan. Baka isipin nga niya na kung ano ang puno, siya din ang bunga. Mga kahugot, ito ay bahagi ng kwento ni Kenon na nabasa noong, kung hindi ako nagkakamali, ay unang linggo ng July. At narito naman ang sariling kwento ng buhay at pag-ibig ng kanyang uncle na si Semo. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Semo. Ako na siguro ang pinakamatandang nagbahagi ng kwento sa iyo sapagkat ako ay senior citizen na sa edad na 60 nitong nakarang buwan ng Marso. Mula pa noong 2002 hanggang sa umalis ka sa radyo noong 2012 ay masugid akong tagapakinig sa iyong programa. Isa din ako sa nalungkot noong bigla na lang ay ibang boses na ang naririnig sa iyong dating programa. At pilitin ko man ang sarili kong makinig sa bagong tagakwento ay hindi ko magawang tapusin ang salaysay dahil hinahanap-hanap ko ang nakasanayan kong boses, pamamaraan ng pagkwento, damdamin at puso sa paglalahad ng kwento. Hanggang sa nito lang buwan ng Hulyo, sinabi ng aking pamangkin na si Kenon na siya daw ay nagpadala ng kwento sa iyo ngunit sa YouTube niya aantabayanan. Naririnig ko na ang salitang YouTube noon, ngunit bilang isang non-millennial ay hindi ako nagkaroon ng interes at nung mabasa mo ang kwento ng aking pamangkin, ang kanyang cellphone noon ay nakasaksak sa speaker kaya ang aming buong tahanan ay nakinig. At noon ako'y natuwa at napaluha pa nga dahil sa wakas naririnig ko na naman ang tinig na kay tagal kong kinasabikan. Ang tinig na siyang pinakamahalagang bahagi ng bawat araw ng linggo sa aking buhay. Kanya nga lang ay hindi ako komportable sa grupuhang pakikinig, Kuya Bono. Nasanay ako, Kuya Bono, na ang aking radyo ay katabi ng aking unan sa aking higaan tuwing araw ng linggo at ako lang ang mag-isa ang nakikinig. Sinabi ko ito sa aking pamangkin at ang mungkahin niya sa akin ay palitan ko na raw ang dipindot kong cellphone ng smartphone upang ako ay magkaroon ng YouTube account at makapakinig sa iyong programang ngayon ang pamagat ay DKB, Dear Kuya Bono. Hindi ako nag-atubiling magpabili ng smartphone, Kuya Bono. Kumuha ako ng 7,000 mula sa aking ipon at nagpabili nga ako kay Helga, ang kapatid kong tomboy. Noong una ay ignorante ako sa paggamit nito pero ngayon habang tumatagal sa araw-araw na paggamit ay natututo din ako at higit sa lahat ay nakagawa na ako ng account sa Google at narehusto ko na ng tamang aking YouTube account. At mula noon ako ay naging ganap na rin kahugot abangers. At ngayon nga ay buong puso ko ring ibinabahagi ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko.
Ako, Kuya Bono, mulat sa pulba lamang ay tahimik akong tao. Mas nanaisin ko pang makinig kesa dumaldal. Ayon nga sa kilalang spiritual leader na si Dalai Lama, when you speak, you are just repeating what you already know. But when you listen, you may learn something new. Sa Tagalog, kapag ikaw ay nagsalita, inuulit mo lang ang dati pa'y alam mo na. Ngunit kapag ikaw ay nakinig, maaaring may bago kang matututunan o malalaman. Kaya yung mga dumadakdak lang ng dumadakdak tungkol sa aking pagkatao ay nagkamali sa pagkakilala sa akin. At dahil nga sa ako'y tahimik at masikretong tao, ang totoo sa aking pagkatao ay walang nakakaalam. Ngunit sa pamamagitan ng kwentong ito, aking ilalahad ang katotohanan. Ako ay hindi banal, ngunit hindi rin ako makasalanan. Ako ay isang Katoliko na kumikilala sa mga imahe ng banal na nakaimprenta at sa mga ribulto. Subalit, malinaw sa akin na ang mga ito ay hindi ko sinasamba. Ang mga imahe ay tulong lang para makapagdasal ng maayos. Kasi hindi ba ang pagdarasal ay parang pakikipag-usap sa Diyos? Hindi ko kasi alam kung paano makipag-usap sa sino man na hindi ko alam ang itsura. Ikaw ba, Kuya Bono? Komportable ka bang makipag-usap sa hangin? Ang mga imahe ay hindi ko sinasamba. Alam kong mali yun. Pero nai-imagine ko kasi ang wangis ni Kristo at Birhen Maria dahil sa mga imahe nila. Pero ulitin ko, ang mga imahe ay hindi ko sinasamba. Kung may pagkakamaliman sa aking nakaraan, ito ay dahil hindi ko nagawang kontrole ang pagkakataon at ang panahon. Sa edad kong 60, ako ay hindi nakasal sa kanino mang babae. Umabot ako sa ganitong edad, ngunit ang mga taga dito sa amin ay walang nakitang babaeng nadikit man lang sa akin. Kaya naman, ang sapantahan ng karamihan, ako daw ay binabae, bakla. Ang chismis na ito ay nagatungan pa nung magkwento ang babaeng nagtatrabaho sa padala ng pera sa bayan. Sapagkat kung minsan sa kanya ako nagpapadala ng pera, para kay Victor Santos Jr., isang gwapo at masayahing lalaki. Mahal ko at mahalaga sa akin si Victor Jr., Kuya Bono. At sabi mo nga ang pag-ibig ay maganda, kaya't may masabi man ang iba, si Victor ay aking mahal at hindi ko siya pababayaan. Ibibigay ko sa kanya ang kanyang pangangailangan kahit ako ay magsasaka lamang at may karamdaman. Akala ng iba hindi ko naranasan ang umibig sa babae. Nagkakamali sila dahil 3 babae din ang dumaan sa aking buhay. Una ay si Vilma noong ako ay 20 anyos pa lamang taong 1980. Ngunit hindi kami nagtagal sapagkat siya ay naging mapaghanap ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Noon ako ay nagsasaka at pinag-aaral namin noon ang tatay ni Kenon. Pangalawang babae sa buhay ko ay si Marieta, taong 1982 naman noon at ako ay 22 anyos, ngunit gaya ni Vilma siya ay hindi rin nagtagal at ang dahilan naman ay bumalik sa kanya ang dati niyang mahal, na kanyang mas mahal. Kaya't ako'y kanyang iniwan. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Vicky, na nakilala ko lamang sa pamamagitan ng pen pal.
Sa mga kabataan ngayon, marahil ay hindi nyo alam kung ano ang pen pal. Ito ay kaibigan sa panulat mula siyempre sa salitang pen o panulat at pal, kaibigan. Uso noon ang song hits at comics at sa isang pahina sa song hits noon ay may tinatawag na pen pal corner kung saan makikita mo ang mga taong nais magkaroon ng pen pal. May larawan sila doon at sa ibaba ay nakasulat naman ang kanilang pangalan at kumpletong address. Doon ko nakilala si Vicky at siya ay taga-Ordaneta sa Pangasinan. Sinulatan ko siya at agad din siyang sumagot sa aking liham hanggang sa kami ay nagkaroon ng unawaan kahit sa pamamagitan lang ng palitan ng liham. Maaring hindi niyo ma-imagine kung paano nagkakaroon ng damdamin sa sulatan lamang. Pero halos kagaya lang din ito ng textmate. Binabasa lang ang mensaheng nakakakilig, yun nga lang sa sulat ay matagal ang pagdating ng mensahe. 1 hanggang 3 linggo depende sa sipag ng kartero o yung taga-deliver ng sulat. Pero ako noon ay sinasadya ko sa post office sa bayan kapag ganong naiinip na ako at na-excite kung may bagong sulat sa akin ang aking pinakamamahal na si Vicky. Makaraan ng mahigit 1 taon naming sulatan ni Vicky ay nagpasya kaming magkita kaya't ako, Kuya Bono, ay nagbiyahe noon papuntang Manawag, Pangasinan kung saan kami ay magkikita ni Vicky. Iyon ang unang pagkakataong akong makadama ng nerbiyos sapagkat yun din ang unang pagkakataong makita ko siya sa personal. Kami ay nagpapadalahan ng litrato na may dedication pa sa likod pero syempre iba lang yung sa personal na kayo magkikita. Doon kami nagkita sa harap ng simbahan ng Manawag, Kuya Bono. At sa unang pagkakataon ay nakadama ako ng hiya kay Vicky sapagkat siya pala ay maputi at maganda samantalang ako ay maitim dahil sunog ang balat sa bukid. Gayon pa man ay maayos ang pagturing sa akin ni Vicky. Siya pa ang humawak sa braso ko nung ayain niya akong pumasok sa loob ng milagrosong simbahan upang saksihan ang ginaganap na kasal. Kaibigan ni Vicky ang ikinakasal na yon, kaya talagang tinutukan niya ang bawat mangyayari, samantalang ako naman ay sa mukha niya lagi nakatutok ang aking paningin. Dahil noon, Kuya Bono, ay wala akong ibang gusto sa buhay kundi ang makasal kay Vicky. Noong gumabi na kahit mabigat sa loob ko ay nagpaalam ako kay Vicky. Kailangan ko nang umuwi ng Isabela, Vicky. Napalingon siya sa akin, humawak siya sa kamay ko. Huwag muna. Pero saan tayo mag-i-stay? Wala akong kakilala dito sa Manawag. Ako meron. Sa best friend ko sa Santa Barbara. Doon muna tayo. Semo. Dahil iyon ang nais ni Vicky ay hindi na ako tumanggi kahit wala akong dalang bihisan sapagkat ang akala ko'y uuwi din ako pagsapit ng gabi. Si Corazon ang matalik na kaibigan ni Vicky. Magkababata daw sila sa Ordaneta ngunit si Corazon ay nakapag-asawa ng taga Santa Barbara at siya nga ay nag-iisi noon sa kanilang bahay dahil ang mister nito ay isang marino o seaman. Noong panahong yun ay buntis si Corazon para sa kanilang unang anak. Mabait at masayahin si Corazon. Noong matutulog na kami ay pumasok na ako sa kabilang silid at sina Corazon at Vicky naman ay sa isang silid pumasok. Hindi ako makatulog noon, Kuya Bono, sapagkat napupuno ng ligaya ang aking puso.
Hanggang sa makita kong bumukas ang pinto ng silid na tinulugan ko. At dahil madilim ay hindi ko naaninag kung sino ang pumasok. Naramdaman ko na lamang siya sa tabi ko at sa marahan niyang tinig ay narinig ko ang mga katagang, "Angkinin mo ako, Semo." Gusto ko ang lalaking mahal ko ang makauna sa akin. Pinahiram ako ng mga damit ni Corazon, damit ng kanyang asawa. Hindi pa rin kasi ako pinayagan ni Vicky na umuwi na dito sa Isabela. Kami ay nagsama pa at namasyal sa Dagupan City kasama si Corazon. Noong sumapit ang gabi ay sa tabi ko na natulog si Vicky at mistulang kami ay mag-asawa. At nasa aking puso noon ang kagustuhan na huwag na siyang iwanan pa. Kaya lang kinabukasan ay kailangan ko na talagang umuwi dahil magpapagapas na ako sa aking sakahing bukid. Wala lang nagawa si Vicky kundi ang payagan ako. Ngunit bago ako tuluyang umuwi ay inaya ko siya sa milagrosong simbahan ng Manawag at doon habang kapwa kami nakaluhod ay nangako ako kay Vicky. Saksi ang Diyos. Aking mahal, nangangako ako na hindi ako iibig ng iba kundi ikaw lamang. Babalik ako sa takdang panahon upang hingin sa mga magulang mo ang kanilang basbas na tayo ay magpakasal. Noon ay nakita kong nahulog ang mga luha ni Vicky. Mangako ka rin sana, mahal ko, na ako lang ang mamahalin mo. Sumumpa ka, sabi ko sa kanya. Sumusumpa ako. Ikaw lang, Semo, ang mamahalin ko. Narinig kong sabi niya. Kasunod noon ay akin siyang niyakap at hinagkan sa kanyang labi. Hanggang sa dulo na walang hanggan. 27 anyos na ako ng Kuya Bono at perpektong edad yon upang mag-asawa. Taong 1988 noon. Ang lahat ng maaani ko ay siya kong gagastusin sa aking kasal kay Vicky. Iyon ang plano ko at noon ay alam din yon ng aking mahal na si Vicky. Subalit isang liham ang natanggap ko mula kay Vicky at iyon ay dumurog sa aking puso. Winasak din ito ang aking pangarap. Sa kanyang liham ay sinabi ni Vicky na kalimutan ko na siya sapagkat siya ay magpapakasal na sa iba. Makaraan ng isang araw ay nagawa kong subalitan ng kanyang liham. Napakarami kong tanong sa kanya na kailangan ko rin ng sagot, ngunit dumaan ang mga linggo at buwan ay walang dumating na sagot sa aking liham. Hanggang akin na lamang hinarap ang katotohanang iniwan na nga ako ni Vicky at siya ay sumira sa aming sumpaan. Kahapon lang tayo'y magkasama at parang bula ika'y nawala. Sariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Ako lang ang mahal mo, nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo. Makaraan ng isang taon, alam kong hindi pa ako gaanong nakakaahon mula sa kalungkutan nang makilala ko si Eva. Siya ay isang Bisaya na tindera sa RTW store sa palengke sa bayan. Siya ay dayo dahil ang kanyang ate ay nakapag-asawa ng taga rito sa Isabela. Niligawan ko si Eva at sinagot niya ako makaraan ng 6 na buwan. Ngunit bigla din akong iniwan nung umuwi siya sa Visayas at hindi na bumalik. Makaraan ulit ng 4 na buwan ay niligawan ko ang kababata kong si Marinela.
Buong akala ko ay siya na ang aking pakakasalan, ngunit nagkasakit nang malubha si Maranela na siyang sanhi upang siya ay pumanaw. Noon, Kuya Bono, ay nawawalan na ako ng pag-asang makapag-asawa. 29 na ako noon at noong mga panahong iyon ay matatawag ka ng matandang binata sa ganong edad. Nagtataka ako kung bakit ako'y napakamalas naman hanggang sa maikwento ko kay Inang ang ilang bahagi ng aking buhay pag-ibig at maging ang sumpaan namin ni Vico noon sa simbahan ay aking nabanggit. Noon ay binitawan ni Inang ang mga salitang ito. Kaya pala minamalas ka sa pag-ibig dahil sumumpa ka sa simbahan na ang babaeng iyon lamang ang iibigin mo. Kailangan mo itong panindigan, kundi marami pang kamalasan sa pag-ibig ang dadanasin mo. Ang puso ko nangungulila, hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at ako'y iwan mo? Nasaan na ang pangako ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Nasaan na? June 10, 1990 ay may natanggap akong sulat. Sulat na lubos na nagdulot sa akin ng tuwa at hindi maarok na ligaya. Sulat mula kay Vicky. Ang sulat na yun ay nagpaluha sa akin, luha ng kagalakan. Una ay humingi ng tawad si Vicky sa kanyang nagawa. Hindi raw niya kayang supilin ang mga magulang niya sa kagustuhan nilang makasal siya sa lalaking pinili nila para sa kanya. Ngunit alam daw ng Diyos na ako ang nais niyang pakasalan at wala ng iba pa. Ngunit maagang na biyuda si Vicky at sumubok na muling magmahal. Ngunit sunod-sunod din ang kamalasang dinanas niya dahil walang nagtagal sa mga relasyong pinasok niya. Ang tanong noon niya sa akin ay, sa tingin mo, Semo, tayo kaya talaga ang nakatadhana para sa isa't isa? Sinagot ko kaagad ang liham niyang yun, Kuya Bono. Nagkwento rin ako sa kanya at sinagot ko ang kanyang tanong. Ang sabi ko, oo, marahil tayo nga talaga ang nakatadhanang magsama hanggang sa dulo ng walang hanggan. At kung sadyang siya lang ang iyong mahal, asahan mo ako'y di hadlang. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo na walang hanggan. Noong panahong yon, buwan ng Hunyo taong 1990 ay abala ako sa pagtatanim sa aming bukid, ngunit nangako ako kay Vicky na matapos lang na mga gawain sa bukid ay pupuntahan ko siya at kami ay magsasama. Iuuwi ko siya dito at kung maaari ko siyang pakasalan ay gagawin ko. Sumang-ayon siya, Kuya Boro, sa aking plano. Ang sabi pa niya ay hindi na raw siya makakapaghintay na muli akong makasama. Noong mga panahong yon, Kuya Bono, ay nasa Baguio si Vicky at doon siya nagtatrabaho. Siya daw ay assistant cook sa isang malaking hotel. Siya daw ay nagkakasera lamang sa Baguio. Ibinigay niya sa akin ang kanyang eksaktong address, Kuya Bono, upang matuntun ko siya. July 15, 1990, ako ay nagbiyahe paakyat ng Baguio. Ngunit nasiraan ng bus na aking sinasakyan sa gawing Puzurubio sa Pangasinan. Dahilan upang madaling araw na kaming makarating ng Baguio.
Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising sa isang maliit na hotel na siya kong tinuluyan. Noong mga oras na yon ay alam kong nasa trabaho na si Vicky at alas 6 ng gabi ang labas niya at susunduin ko siya upang sabay kaming kakain ng hapunan. At dadalhin ko siya sa hotel na aking tinuluyan. Pasado alas 3 ng hapon nung araw na yon, July 16, 1990, ay naramdaman kong parang umuga ang kama. Maya-maya pa'y parang tuluyan nang umindayog ang buong gusali dahilan upang ako'y patakbong bumaba. Mabuti na lamang at 2 palapag lamang ang gusalin yon. Magulo na noon sa labas at nag-ipon ng mga tao sa kalsada. Maingay sa kanilang hiyawan at mga busina ng sasakyan habang parang malakas na inaalon ang lupa. Noong makaraan ng 1 oras ay nagpasya kong puntahan si Vicky ngunit walang gustong magsakay sa akin. Kaya't nilakad ko kahit napakalayo ng Hyatt Hotel. Pasado alas 7 na noong makarating ako at nakita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng gusali. Talagang bumagsak ito sanhi upang makadama ako ng matinding takot at pangamba. Ngunit sinabayan ko ito ng taimtim na dasal at sumamo sa Diyos na sana ligtas ang aking pinakamamahal na si Vicky. Hindi ako umalis doon at hindi ako nagsawang magtanong sa mga taong naroon kung kilala nila at nakita nila si Vicky. Ngunit wala akong makausap ng matino. Lahat sila ay litong-lito at nagugulumihanan sa nangyari. Hanggang sa magdatingan ng mga pulis at bumbero na siyang nakapasok sa nagibang gusali. Matyaga akong naghintay hanggang sa mag-umaga na, ngunit walang malinaw na sagot ang mga pulis sa akin. Naglakad ako at hinanap po ang address na ibinigay sa akin ni Vicky. Bandang alas 7 ng umaga ay natagpuan ko ang address at nagtanong ako sa may-ari ng boarding house at ang sagot niya sa akin ay hindi nga daw nakauwi si Vicky. Nagkwento raw sa kanya ang katrabaho ni Vicky na nakalabas ng gusali bago mangyari ang lindol. Nakita daw nito si Vicky na noon ay pumasok sa bodega. Ayon pa sa babaeng may-ari ng kasera, isang himala na lamang ang makakapagligtas kay Vicky sa ganong itsura ng gumuhong gusali. Hindi ako nawala ng pag-asa, Kuya Bono. Araw-araw ako sa hotel na yon hanggang sa inabot na ng ilang linggo ay iba na ang amoy ng hangin. Nabubulok na ang mga bangkay na hindi pa rin nakukuha mula sa guho at wala pa rin maisagot na maayos sa mga napagtatanungan ko. Noong paubos na ang pera ko ay napilitan akong umuwi na dito sa Isabela at tanggapin na lang kahit napakasakit na muli ding nawala si Vicky sa akin. Hindi biro ang dagok na yun ng tadhana, Kuya Bono. Talagang nagdilim ang aking mundo at nawalan na ako ng pag-asang lumigaya pang muli. Alak ang natutunan kong sumpungan sa tuwi-tuwi na hanggang sa makasanayan ko na ang uminom ng alak at hinahanap-hanap ko na lalo na sa tuwing sisirit sa isipan ko ang lungkot at pagdadalamhati sa pagkawala ni Vicky at sa masaklap na nangyari sa buhay ko. Ang dami kong tanong, Kuya Bono, bakit kay Vicky pa nangyari yun? Bakit kailangang mangyari yun sa kanya? Napakasakit, Kuya Bono, at tanging alak lang ang nakakatulong sa akin upang kahit papaano'y maibsan ang sakit at kalungkutan sa aking puso.
Nakilala ako dito sa aming barangay bilang Ma'am Martek o Lasenggero. Noong taong 1992 ay pumanaw ang aming ama na nalulungkot dahil hindi siya masayang iwanan akong wala pang asawa. Nag-aalala daw siya sa akin dahil tatanda akong mag-isa. Noong mag-asawa si Roberto, ang tatay ni Kenon, ay dito sila pumirmi sa bahay ng aking mga magulang na automatic sanang ako ang magmamana, pero ang sabi ko sa kanya ay dito na lang sila at total wala naman akong asawa. Mabait naman ang aking hipag na si Guada kaya't walang naging problema. Dumaan ang mga araw, Kuya Bono, na ako'y hindi na talaga napaibig pa ng kahit sinong babae. Madalas sa aking panaginip ay nakakapiling ko si Vicky, ngunit magigising ako sa madaling araw na may pait sa puso ko at matinding kalungkutan dahil nai-imagine ko na naroon lang ang katawan ni Vicky sa ilalim ng nagibang gusali. Hindi na ako nagkaroon pa ng balita tungkol sa kanya mula noon kahit na halos oras-oras ay nakatutok ako sa mga balita sa radyo. Dumaan ang maraming taon, masasabi kong nalimot ko na ang sakit sa aking puso dahil sa sinapit ng mahal kong si Vicky, ngunit siya ay hindi ko nalilimot. Taong 2016, itinakbo ko ang sarili ko sa ospital gawa ng napakasamang pakiramdam ko na hindi ko na talaga kinaya. May mga nararamdaman na ako noon pa, ngunit pinagwawalang bahala ko lang. Ngunit nung araw na yon ay naramdaman kong kailangan ko na ng lunas mula sa isang doktor, kaya ako nagpa-confine. Mag-isa ko lang, ngunit nung hanapan ako ng kasama ay tinawagan ko si Helga, ang aking kapatid. Nung kausapin ako ng doktor ay nanlumo ako sa kanyang natuklasan. Mayroon daw akong sakit na liver cirrhosis. At iyon ay hindi na nagagamot. Tinanong ko kung mamamatay na ako, ang sabi niya hindi pa naman daw. Baka tatagal pa daw ako ng 5 taon. Tinanggap ko yun, Kuya Bono. Bakit naman hindi? Edad 54 naman na ako noon at aanhin ko bang mabuhay sa mundong ito ng matagal? Wala naman akong pamilya. Ang ginawa ko na lang, Kuya Bono, ay pinaghandaan ko na lang ang aking pag-alis. Sinikap kong maging mas mabuting tao pa. At iniwasan kong makagawa ng kasalanan na siyang isisingil sa akin kapag ako'y huhusgahan na sa langit. Kanya nga lang ang pag-inom ng alak ay hindi ko naiwasan, Kuya Bono. Dahil ako noon ay alcoholic na. Walang nakakaalam sa totoong kondisyon ng aking kalusugan, Kuya Bono. Biniling ko ang doktor na huwag niyang sabihin sa aking kapatid na siya kong bantay noon. Buhay pa ang aking inang, Kuya Bono, at ayaw kong mamroblema pa siya sa akin sa mga huling araw ng kanyang buhay dito sa mundo. Kaya't sinolo ko ang sakit ko. May mga gamot naman, ngunit hindi ko na masyadong iniinom dahil mamamatay din naman ako. Nag-iipon na lang ako ng pera para may magastos sila sa aking burol at libing kapag dumating na ang araw na yon. Nito lang, June 2020, buhay pa ako. Ngunit ako'y medyo payat na, Kuya Bono. Sa taning kasi ng doktor na 5 taon ko pang ibubuhay noong 2016, ay lumalabas na 2021 ako mamamatay. Pero malakas pa ako, Kuya Bono. May mga pagkakataong nanghihina ako pero itutulog ko lang at paggising ko ay may lakas na ulit ako. At nitong June 2020, nabanggit sa akin ni Kenon na ikaw daw, Kuya Bono, ay bumalik sa pagbabasa ng mga kwento. Noon ay kaagad akong nagpasyang ibahagi ang kwento ng buhay ko sa iyo. Kanya nga lang, dipindot lang ang cellphone ko noon, ngunit nagpabili ako kay Helga ng smartphone at si Kenon ay tinuruan akong mag-YouTube at gumawa din ng account ko sa Facebook na madalang ko namang buksan dahil wala naman ako mga kaibigan kundi mga kamag-anak din lang namin.
Mas gusto ko pang manood ng mga video na tumatalakay sa Biblia dahil nakakagaan yun ng dibdib. Noon pa lang, Kuya Bono, ay handa na akong mamatay. Handang-handa na ako. Wala naman kasing dahilan para magtagal pa ako sa mundong ito. Kasi nga, wala naman akong pamilya. Ngunit noong June 17, 2020, nabuksan ni Canon ang isang mensahe sa messenger ko. Mula ito sa isang tao sa aking nakaraan. Si Corazon, ang matalik na kaibigan ng aking mahal na si Vicky. Ang mensahe ni Corazon ay ganito: Semo, salamat at natagpuan kita dito sa Facebook. Kumusta ka na? Alam mo bang may anak ka kay Vicky? Victor Santos Jr. ang kanyang pangalan. Kamukhang kamukha mo. Hanapin mo sa Facebook. May anak na rin siya kaya't may apo ka na rin sa kanya na hawig din sa inyong mag-ama. Mahirap ang buhay ni Junior, Semo, kaya baka matulungan mo siya. Anak, makaraan lang ng ilang buwan ay umalis at iniwan sa anak mo yung bata. Kaya ayon, single dad ang anak mo. At noong kailangan niyang buhayin yung bata, noon pa lang nagtino, nagtrabaho. Isa siyang security guard ngayon. At kapag may pasok siya, iniiwan sa akin yung anak niya. Kawawa sila mag-ama, Semo. Ano kaya kung kunin mo na lang sila? Noon ay hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Corazon. Paano ko naman kukupkupin yung anak ko at apo ko may taning na? Noon ay tumawag sa akin si Junior sa video call at hindi nga maitatanggi, Kuya Bono, na siya ay aking anak dahil nakahawig ko siya.
Noon ay nakita ko din ang aking apo na hawig din naming mag-ama at napakabibo. Lolo ang tawag sa akin, Kuya Bono, kaya naman hindi ko napigilan ang mapaluha. Mula noon ay halos gabi-gabi ko silang nakakausap sa video call. Pinadadalhan ko ng pera ang anak ko at ibinenta ko na ang kalahatang ektarya ng lupa ko dahil ang pera ay iiwanan ko sa kanya. Ibibigay ko sana yon kapag nagkita kami. Noong June 28 ay medyo maluwag na ang lockdown at nakagawa ako ng paraan para makapunta ako sa Pangasinan para makita ang aking anak at apo. Usapan namin ay sa Manawag kami magkikita. Umarkin ako ng kotse, Kuya Bono, 10,000 dahil wala pang pampublikong sasakyan. Noong makarating kami sa Manawag ay agad kong nakita si Junior at ang aking apo na si Ansel Jan. Nung makita ako ng anak ko ay tinuro niya ako sa anak niya na noon ay kaagad kumaway ng nakatawa sa akin. Kaya lang bigla akong hinarang ng 2 pulis. Saan kayo pupunta? Ilang taon na po ba kayo? Tanong ng isang pulis sa akin. 59 pa lang ako, sabi ko, pero ang totoo ay 60 na ako. Patingin po ng ID nyo, sabad nung isa. Noon ay napilitan akong ipakita ang ID ko at nagalit sila dahil nalaman nilang ako'y nagsinungaling. Sama kayo sa amin sa presinto. Magsisinungaling pa kayo, senior na pala kayo. Alam niyo namang bawal lumabas ang mga senior. Sir, katatagpuin ko lang sana yung anak ko at yung apo ko, ayun sila Turo ko sa anak at apo ko. Lalapit pa kayo sa bata. Lalong bawal. Halika kayo. Sumama kayo sa amin. Kuya Bono, umagos ang luha ko nung tangayin ako ng 2 pulis at isinama nga sa presinto. Nakatalaw ako sa aking apo nung isakay ako sa mobile at napakasikip nun sa akin dahil akala ko mayayakap ko na ang anak at apo ko. Mabuti na lang at nakagawa ng paraan ang aking driver na arkilado. Kinontak niya ang anak ko at nagkita kami sa ibang lugar. Sa presinto ay hindi naman ako ikinulong. Pinasali lang ako sa seminar. Nilekturan lang kami. At yun nga, sa Urdaneta na kami nakapagkita ng apo at anak ko. Sa isang waiting shed lang ng isang barangay. Wala naman kasing ibang lugar. Sarado naman ang mga restaurant o kaya hotel. Napakaligaya ko noon, Kuya Bono, kahit na sumasama na ang pakiramdam ko noon. Iniwan ko ang pera kay Junior at binilin ko siyang mabuti. Naipagtapat ko na rin sa kanya na may taning na ang buhay ko at siya'y umiyak sa harap ko. Baka may paraan pa naman, Papa? Tanong niya sa akin noon. Tanggap ko na, anak, kaso mabigat sa loob ko ngayon na iwanan kayo. Kung kailan ko nalaman na may pamilya pala ako, saka naman ako mamamatay. Magdasal tayo sa Manawag, Papa. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Ito ang minungkahi ni Junior na sinunod ko naman pero sa harap lang kami ng simbahan dahil nakasarado ito sa publiko dahil sa pandemya. Lumuhod nga ako, Kuya Bono, sa harap ng malaking pinto ng simbahan at lumuluha akong nagmakaawa sa Diyos. Panginoon, hindi man ako naging mabuting anak para sa iyo, ngunit sana'y pakinggan mo ang hiling ko. Sana bigyan mo ako ng mas mahaba pang buhay at maayos na kalusugan para lang makapiling ko pa ng matagal ang anak at apo ko. Gusto ko pang makitang lumaki ang apo ko, Diyos ko. Pagbigyan mo sana ako. Noon, Kuya Bono, habang lumuluha akong nagdadasal, ay nilapitan ako ng aking apo. Niyakap ako at hinagkan sa pisngi at ang sabi, "Huwag ka na iyak, Lolo. Love ka namin ni Papa." Kuya Bono, dati handang-handa na akong mamatay pero ngayon natatakot ako.
Ayoko pa sana kasing iwanan ng anak at apo ko. Kaya sana tulungan niyo akong magdasal. Kailan lang ay nawalan ako ng malay, ngunit nagising akong nasa kwarto lang ako dahil mahirap sa ospital ngayon. Isa pa, hindi alam ng mga kasama ko dito sa bahay ang totoong kalagayan ko. Sila Ansel John at Junior ay nasa Pangasinan pa. Pero nakausap ko na siya at sinabihan ko siyang mag-aral siyang magbukid dahil may iiwan akong bukid sa kanya, yung kalahating ektaryang natira. Isa pa, gusto silang makita ng pamilya ko dito. Nangako pa sa akin sina Kenon at Mayan na tutulungan nila ang apo ko hanggang sa makatapos daw ito ng pag-aaral. Dahil sa mga ito ay medyo gumagaan ang loob ko, Kuya Bono. Kung talagang wala ng paraan at ako'y yayao na talaga sa susunod na taon, tatanggapin ko na lang. At least masaya pa rin ako dahil hindi naman ako mamamatay ng nag-iisa. Dahil may nagmana naman pala sa aking pangalan. Isa pa, naniniwala ako sa langit, Kuya Bono. Naniniwala ako na naroon si Vicky sa piling ng Diyos at naghihintay sa akin. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana bago ako mawala ay mapakinggan kong basahin mo ang kwento ng buhay ko. Mahal na mahal ka namin, Kuya Bono, at nais kong malaman mo na malaking bahagi ka at ang programa mo sa aking buhay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Semo. Hanggang sa dulo na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man, ikaw ang siyang mamahalin at lagi na sasambahin. Manalig kang di ka naluluha, giliw. At kung sadyang siya lang ang iyong mahal, asahan mo ako'y di hadlang. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay, maging hanggang sa dulo na walang hanggan. Giliw ko. Kuya Semo, maraming salamat sa magbabahagi mo ng iyong kwento dito sa DKB. Dear Kuya Bono, thank you sa'yo. At huwag kang mag-alala sapagkat isasali ka namin sa ating mga dalangin. Mga kahugot, please isali po natin sa ating mga prayers itong si Kuya Semo. Thank you sa inyo, mga kahugot. At Kuya Semo, mabuhay ka. At sana humaba pa ang panahon mo dito sa mundo at ang makasama mo po ng matagal ang iyong mga mahal sa buhay na kailan mo lamang nakilala. Maraming salamat at ingat ka. Alagaan mo ang sarili mo. At mga kahugot na muling sumaybay, maraming salamat sa iyo. At sa hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa DKB Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, Di Kahugot YouTube channel. Sa mga bago lang sa ating channel, please subscribe. Ingat kahugot. Keep safe. God bless. Dulo na maging hanggan.